Yun ang susi. Pagmasdan ng panel. Yun, no? Good. Wala pong overcharging mga sir, no? Okay, maanda na, patay muna natin. Ano nangyari? Ito. Yan natin ng CDI. Convert natin sa 4-pin CDI. So, normal po yung andar mga sir, no? Kahit po i-convert ito sa 4-pin CDI. Wave S po ito, digital. Maliwanag po. After po kasi natin ito mapulib mga sir, no? Yan. After po natin mapulib itong motor, ang nangyari po, inabot na po yung kanyang CDI. Maliwanag po. Wala naman po tayong overcharging sa motor, kaya hindi man po natin po pwedeng pagbintangan yung regulator ang nakapundi po dito sa ating CDI. Kasi nakita nyo naman, hindi po umabot ng 15 volts. Yan. So talagang ito lang po ang talagang diferensya mga sir, no? Kaya ho, palyado ang tulog, ang tuloy ng makina, ayaw magtuloy, palyado. Mabubuhay, aandar, mamamatay. Wala ho minor, patay agad. So napalitan na natin. Kararating lang ng ating regulator, no? Regulator. CDI, naubusan ako ng stock. Napakabit doon sa isang rosin na napagawa. So ngayon dumating na yung ating stock. So babalutin ko itong motor. At ready na to for releasing, no? Guys, ko to kung saan ko to ilalagay, no? Itong ating bagong CDI. Hindi ko to alisin, no? Hiyaan ko na yun dyan para at least alam nung susunod na hahawak na ito ay pinaltang ko na. Wag po ibabalik ito dito. Iba na po ang configuration itong wiring nito. Baka ibalik dito, no? Baka magka-leche-leche pa ho tayo, no? Iba na ho ang wiring configuration itong sakit na to. Nakaset na po ito sa 4-pin CDI. Hindi na po kagaya nito. Ilalagay ko dito sa susunod ko sa video yung wiring diagram nito, itong CDI na to. Hindi magkasya? No problem. Putol. Ito yun, no? Palagay dyan. Wave S Digital, no? Wave S Digital 125. Tanggal. Naka full wave na. Naka 4-pin CDI pa. Ano pa silbi nito? Wala na.